Kumusta po kayo? Meron po akong isang mabuting balitang ibabahagi sa inyo sa pagkakataong ito. Tutulungan ka ng Panginoon na mapalawak ang iyong kakayahan at kaalamang magbahagi ng iyong pananampalataya tungkol kay Kristo habang hinahayaan mong siya ang maghari sa iyong buhay. Subalit sa maraming pagkakataon, makakasumpong ka ng mga taong nagtatanong, tumututol, sumasalungat. Laging gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay na maging sensitibo sa pangunguna ng banal na Espiritu ng Diyos. Dapat mong maalaman na kadalasan yung mga tumututol ay hinahayaan lamang mangibabaw yung kanilang sarili, yung kanilang kayabangan. Subalit nais kong ibigay sa inyo ang isang karakter na maaring makasulubong niyo sa inyong pagpapatotoo. Si Aris, isang taong agresibo, pilosopo. Walang pinagkakatiwalaan kundi ang kanyang sarili. Subalit nais kong sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya'y matuto tayo ng tamang pagpapatotoo. Sa ganitong pagkakataon, humiling kayo sa Diyos ng karunungan. Isipin ninyong siya ang nasaktan at hindi kayo. Huwag makipagtalo. Sikapin ninyong alamin ang dahilan ng kanyang pagkakaganoon. Hindi ako naniniwala sa Diyos at hindi ako naniniwala sa Biblia. Okay? At saka yung sinasabi niyong Kristo at Kristyanismo, hindi rin ako naniniwala. And I won't agree with you. Dahil ngayon pa lang alam kong panay kasinungalingan niyang sinasabi niyo sa akin. Aris, ilan na bang aklat sa Biblia ang nabasa mo? Ako? Halos buong Biblia, nabasa ko na eh. Pwede bang sabihin sa akin kung ano ang gumugulo sa iyong isip tungkol sa ilang mga nabasa mo na? Ang dami-daming kontradiksyon. Isipin mong isa rin akong estudyante, Aris. Kung sasabihin mo sa akin ang ilan sa mga naging problema mo o kontradiksyon o argumentasyon tungkol sa Bible, may matututunan din ako sa iyo, siyempre. Alam mo, medyo late na ako eh. So, kailangan ko nang pumasok, ano? Pwede? Kailan mo huling nabasa ang Bible, Aris? Nung bata pa ako. Oh, pag may meron ako mga research work, ginagawa kong reference book yun. Gano'ng katagal yun? Natatandaan ba? Mga, I think when I was 12, 13. Bakit? Ganun ba ka-importante yun? Malaki ang kahalagahan noon, Aris. Ang mga nabasa mo noong bata ka pa ay hindi dapat na pinagbabatayan ng iyong magiging buhay sa inaharap tungo sa isang buhay na wala hanggan. Alam mo, wala namang maitutulong ang Diyos sa buhay ko eh. Dahil tayo mga tao, meron tayong kanya-kanyang paraan para makarating tayo dun sa gusto nating puntahan. Diba? Sa ganitong pagkakataon, maaaring isalaysay niya sa inyo ang kanyang mga paniniwala. Ang ilang doktrinang kanyang natutunan. Mga paniniwalang lihis sa katotohanan. Patapusin niyo siya. At pag natapos na ang kanyang paliwanag, kayo naman ang magsalaysay at magbahagi ng pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Come on, iba na naman yung sinasabi mo eh. Nagugulo lang ako eh, ayoko nang maniwala. Aris, bakit hindi mo muna kilanling mabuti ang Diyos at bigyan siya ng tsansang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, sa buhay mo? Gusto mo bang malaman kung paano mo siya makikilala ng gusto? At kung ano ang kanyang mga sinasabi? Ano to? Yan ang tinatawag na 4 spiritual laws o ang 4 na tuntuning espiritual. Basahin mo yan, Aris, at ipaliliwanag ko sa iyo.